Naging madamdamin ang paglisan ni Amore sa kanilang tahanan nang dahil sa naging pasya niyang tumigil na lang sa pag-aaral upang tulungan na lamang ang mga magulang. Hindi na kasi kinakaya pa ng dalagang nakikitang paghihirap ng mga ito. Mapag-aral lamang siya. Halos tinitipid na ng mga ito ang kanilang mga sarili. May maipangtustos lamang sila sa kanyang pag-aaral. Okay ka lang? Tanong ng kaibigan ni Amore na si Melinda. Ito ang nag-aya sa kanya na mamasukan sila sa pinakamayamang pamilya ng kanilang baryo. Medyo nalulungkot lang dahil malalayo ko kila nanay at tatay. Ngunit kailangan ko itong gawin para sa kanila. Mga matatanda ng mga magulang ko, bes. Oras na para suklian ko naman ang sakripisyong ginawa nila para sa akin. Napangiti naman sa kanya si Melinda. Tama yan, bes. Para sa pamilya natin kaya tayo magpapakaalila. Anito. At tinapik-tapik ang balikat ni Amore. Lulan sila ng isang tricycle na kanilang binayaran upang ihatid sila sa isang destinasyon. Inabot din ng halos ilang oras ang kanilang naging biyahe bago narating ang malapalasyong mansyon ng mga Salcedo. Wow! Grabe! Ang laki naman ng bahay ng mga magiging amo natin. Manghang puri ni Melinda na agad namang sinang-ayunan ni Amore. Dahil maging ito ay namamangha sa nakakalulang bahay na nasa kanilang harapan. Pinindot nila ang doorbell at maya-maya pa'y pinagbuksan sila ng mayordoma na siyang tumanggap sa kanilang dalawa. Noong nagbabakasakali pa lang silang mapili na siyang papalit sa dalawang katulong na nagpaalam na. Dahil na rin sa nais na mga itong magkaroon na ng sariling pamilya. Magandang umaga po, Manang. Sabay nilang bati sa mayordoma na ikinangiti naman ito at bumati rin sa kanila. Halina kayo sa loob at ang maituro ko ng mga dapat at kailangan niyong gawin. Anito. Tsaka iginiya ang dalawa patungo sa mga magiging silid nila. Sakto lamang ang dating ng dalawa dahil hindi pa nakakapaghanda ng pangagahan ng ginang. Marunong naman siguro kayo magluto, ano? Saad nito na agad namang tinanguan ng dalawa. Mabuti kung gayon, magkapit magtinapay na muna kayo bago nyo simulang ihanda ang agahan nila, madam. Ako nang bahala sa panghapunan. Anito tsaka iniwan ng dalawa sa kusina. Sapagkat magtutungo pa siya ng hardin upang diligan ng mga halaman ng kanilang babaeng amo. Bilang hindi naman ignorante at may alam naman sa gawaing bahay ay hindi na sila naging kabado sa paghahanda ng pagkain ng mga amo nila, kahit agaran silang pinagtrabaho. Sinimulan namang maghanda ng dalawa. Hindi naman sila gaanong nahirapan sa dependot na lutuan dahil may instructions naman. Kung anong nakita nila sa refrigerator na maaaring iluto sa agahan ay siyang inihanda nila. Isa pa'y may nakalagay na rin note na nakadikit sa ref kung anong kakainin pang agahan ng mag-anak. In other words, sinadya talaga ng mayordoma na idikit doon upang makita kung sanay nga talaga sila sa ganoong trabaho. Nang matapos silang magluto, ay siya namang dating ng mayordoma. Pinanood ng dalawa kung papaanong ayusin ng dating katulong ang mga pagkain sa hapag. Natatakam naman ng dalawa dahil napaka-expensive tingnan ng pagkakaayos ng hapag. Kahit breakfast lang naman yun. Sa kanila kasi, kung hindi kasi itlog ang ulam nila tuwing umaga, ay tuyo naman o di kaya'y bagoong. Iba talaga pag mayayaman. Kapag natanggap ko na ang unang sahod ko, bibili ako ng mga ganitong rekado sila nanay at itay para naman makapagluto ako ng masasarap na pagkain. Ani Amore habang pinagmamasdan at binabasa ang mga iba't ibang rekados. Hinagikhika naman siya ni Melinda. Ngunit sumang-ayon rin naman. Alas 7 punto, nagising ang mga tao sa mansyon na yon. Nakahanda ng agahan sa mahabang mesa. Habang sina Melinda at Amore, maging ang mayordoma ay nasa gilid lamang at naghihintay ng ipag-uutos ng kanilang mga amo. Isa kasi yun sa mga alituntunin doon. Sila na ba ang mga bagong makakasama, Manang? Ang padre de pamilya ang nagtanong. Opo sir, sila po si Melinda at Amore. Galing po sila sa kabilang bayan. Tugon ng mayordoma na ikinatangu-tango naman ng Ginoo. Tsaka binalingan ng dalawang dalaga na nakayuko lamang. Magpakilala naman kayo sa amin, mga iha. Huwag kayong mahihiya o matatakot dahil hindi naman kami nangangain ng tao. Ang ginang naman ang nagsalita na tinawanan ng dalaga rin itong anak na si Lucille. Matanda lamang si Melinda at Amore kay Lucille ng 2 taon dahil 13 anyos pa lamang ito. Nagtaas naman ng tingin ng dalawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Amore at ito naman po ang kaibigan kong si Melinda. Pagpapakilala niya sa mga ito.
Kahit tamis rin ang kanyang iginawad ng ngiti kaya nahahawa naman ang mag-asawa, maging ang anak nito sa kanya. Hindi mapigilang mamangha ng tatlo sa dalagang kasambahay dahil hindi mo maaaninag rito ang kahirapan sapagkat maputi at makinis ang balat nito. Mapuputi rin ang mga ngipin, may malambing na tinig at may magandang ngiti. Matangos ang may kaliitan nitong ilong at humuhugis puso rin ang labi nito. Kay ganda mong bata, amore. Natutuwang puri ng ginang na nagpapula sa pisngi ng dalaga. Hindi iyon ang unang pagkakataon na may pumuri sa kanya. Ngunit ang purihin ng isang marangyang tao ay talagang nagbibigay ng konting hiya at saya sa dalaga. Ma'am, ako po, hindi ba maganda? Singit ni Melinda kung kaya't natawa ang ginang, maging ang asawa at anak nito. Maganda ka rin naman, Ate Melinda. Pero mas lamang lang sa'yo si Ate Amore ng mga 5 paligo. Si Lucille ang sumagot habang may pagbibirong ngiti sa kanyang labi. Maitim kasing babae si Melinda ngunit maganda rin naman to. Grabe naman kayo sa akin, ma'am. Nakangusong sambit niya na ikinahagikik ng dalagang si Lucille. Biro lang ate, maganda ka po. Morena beauty ang tamang tawag sa kagandahang taglay mo. Ani Lucille kaya napangiti ang nakangusong si Melinda. Siya nga pala, kumain na ba kayo? Kung hindi pa isabayan niyo na kami. Pag-aaya ng Ginoo. Walang hiya-hiya namang nakisalo talaga si Melinda. Dahil sa ginawa nito'y napasunod tuloy si Amore. Kahit niyaya sila na mag-asawa ay kapansin-pansin ang nahihiyang reaksyon ni Amore. Ganitong ugali ng kasambahay kasi ang gusto namang ito. Mahinhin kong tignan ngunit kalug naman kapag nakilala mo na ng lubusan. Ilang taon na po pala kayo mga ate? Pagtatanong uli ni Lucille pagkatapos niyang tanungin ng mga dalaga kung may mga nobya na ba ang mga ito. Nagkatingin na naman sila Amore at Melinda, sabay nagkindatan. Kaka-18 pa lang po namin nung nagdaang buwan. Magkaparehong petsa at buwan po kasi mga kaarawan namin ni Melinda. Magalang na tugon ni Amore. Kinakailangan nilang dagdagan ng 3 taon ng kanilang mga edad upang hindi sila matanggal sa trabaho. 18 and above pa naman ang kailangan bago ka makapasok sa pangangamuhan. Kahit hindi sila dumaan sa ahensya, ay may kaso pa rin yun kapag nalaman na nasa minor age pa sila. Nagpatuloy sa pag-i-interview si Lucille sa dalawa hanggang sa matapos silang lahat kumain. Ngunit hindi natapos ang pagtatanong ni Lucille sa kanilang buhay. Pasensya na kayo mga ate kung medyo madaldal at mausisa ako Sabi kasi ako sa kapatid na babae Ngunit dahil may edad na sila mamit daddy, wala nang pag-asang magkaroon ako ng baby sister. May kuya naman ako pero nasa ibang bansa. Dahil pinapatakbo niya rin ng isa pa naming kumpanya. Paliwanag nito habang matamang nanonood sa ginagawang paghuhugas ng dalawa. Nakaka-relate sila Melinda at Amore. Dahil tulad ni Lucille, ay mga wala rin silang nakababata o nakatatandang kapatid. Dahil nag-iisang anak lang din sila pareho. Ayos lang sa amin yun, Ma'am Lucille. Natutuwa nga po kami dahil nakikipag-usap ka sa amin Ang ibang mayayaman kasi hindi nakikipag-usap sa mga mababang tao kagaya namin. Ani ni Amore. Oo nga naman, Ma'am Lucille. Sang-ayon naman ni Melinda sa sinabi ng kaibigan. Naku, hindi kami ganun pinalaki nila Mamit Daddy. Tinuro niya sa amin ang maging mapagpakumbaba at kung paano makisalumuha kahit na kanino. Isa pa, ayaw ng mga magulang namin na nagiging mapagmataas kami porket nakakaangat kami sa buhay. Paliwanag nito sa dalawa. Sinulya pa naman ng magkaibigan ng kanilang dalagitang amo tsaka itong ginitian. Kaya nga po kami natutuwa at nagpapasalamat dahil mababait na tawang napasukan namin. Si Melinda naman ang nagsalita. Always welcome mga ate. O sige na, magpapaalam na ako dahil may pasok pa ako Bye-bye mga ate kong magaganda. Mamaya kwentuhan ulit tayong tatlo pag uwi ko Naku, walang problema Ma'am Lucille. Pagbutihin niyo po sa pag-aaral Payo pa ni Melinda na tinanguan naman kagad ni Lucille. Tumayo na ito tsaka sa kanila kumaway at patakbong pumunta ng silid nito. Ang bait-bait na bata ni Ma'am Lucille bes? Komento ni Melinda matapos mawala sa kanilang paningin ng dalagitang amo. Oo nga maging sila ma'am at sir. Sana lang pati yung sinasabing kuya ni Lucille mabait din. Puri naman ni Amore. At gwapo. Tila kinikilig na dagdag ni Melinda na ikinailing-iling naman ng isa.
Ikaw talaga, basta lalaki palaging nasa isip mo gwapo. Magbanlaw ka na nga lang dyan at nang matapos na tayo rito dahil maglilinis pa tayo ng buong kabahayan. Napanguso naman si Melinda sa kaibigan dahil nagiging matanda na naman to kung mag-isip. Sa kanilang dalawa ay mas matured mag-isip si Amore kesa sa kanya. Oo na po ate Amore. Bubulong-bulong na saad ni Melinda na naririnig naman ni Amore. Ngunit iniiling-ilingan niya na lamang to. Nang matapos nila ang hugasin ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Nagtungo sa labas ng bahay si Melinda upang magwalis habang si Amore naman ay nagmap at pinunasan ng ilang mga naglalakihang banga na may nakaukit na iba't ibang klase ng dragon na mayroong matitingkad na kulay. Sa patuloy na paglilinis ni Amore ay narating niya ang isang silid na mayroong silver na pinto. Binili ng kanilang madam na linisin yon dahil ilang linggo na raw yung hindi pinapalinisan. Parang wala naman akong nakikitang dumi rito. Mahina niyang usal habang tinitignan ng paligid. Ang linis-linis pa naman ng silid na ito. Ito marahil yung kwarto ng panganay nila madam. Anya sa isip. Nagpatuloy siya sa pagpupunas hanggang sa madako ang paningin niya sa isang picture frame ng isang sobrang gwapong lalaki na kaakbay ang kanilang Ma'am Lucille. Kinuha niya ang larawan at saka pinakatitigan ng lalaking kasama ni Lucille. Grabe naman. Grabe yung pagkaperpekto ng mukha mo ah. Tao ka pa ba? Mukha ka na kasing Greek god. Manghang sambit niya habang hinahagod ng tingin ng nakangiting lalaki. Hindi niya mapigilang hangaan to. Ngayon lang siya na-attract sa isang lalaki. Pinagsawa pa niya ang kanyang mga mata sa kakatitig sa lalaking nasa larawan bago niya ipasyang magpunas-punas na lamang. Para naman may magawa man lamang siya sa silid na yon. Wala naman talaga kasing dumi. Matapos siyang linisin ng iba pang silid ay lumabas na siya at nagtungo na sa labas upang hagilapin ang kaibigang hindi man lang siya tinulungan. Ay kaya naman pala hindi ako tinulungan sa paglilinis sa loob dahil nagmistulang pala ka na riyan. Nakapamewang na sambit ni Amore nang madatnan ng kaibigang palangoy-langoy lamang sa pool. Nangangamba pa si Amore na baka makaita ito ng kanilang amo kung kaya pilit niya itong pinapaahon. Ang KJ mo naman, bes. Wala naman sila ma'am tsaka si sir. Si Ma'am Lucille nakaalis na rin kaya wag ka na magtatalak dyan. At samahan mo na lang ako rito bago ko palitan ng tubig nitong pool nila. Pamimilit nito ngunit hindi pumayag si Amore. At nagpumilit itong paalisin na roon ng kaibigan. Lalo pat may CCTV sa palibot ng mansyon. Ha? Ba't ngayon mo lang sinabi bes na may mga kamera palang nakapalibot dito? Kinakabahang bulalas ni Melinda. Matapos umahon sa tubig, nagmamadali rin siyang lumapit sa napapailing na kaibigan. May CCTV man bes o wala, hindi naman pwedeng basta-basta na lang tayo nangingialam sa mga pag-aari nila nang wala man lang pahintulot galing sa kanila. Ngayon balutin mo ng katawan mo ng tuwalya at pumasok ka na dun sa loob. Pagkatapos ay magpalit ka dahil tambakan labahin natin sa likod oh. May konting tono ng paninero mo niya rito na hindi naman ito tinutulan pa. Siya na lamang nagpalit ng tubig sa pool na yon. Pagkatapos ay tsaka siya pumasok sa loob. Sa kanilang dalawa ay mas maraming natatapos na gawain si Amore sapagkat mas inuuna minsan ni Melinda ang makipagchismisan sa mayordoma kesa ang tapusin ng ilang gawaing nakatoka rito. Naging maayos naman ang kanilang paninilbihan sa pamilya Salcedo. Kada buwan ay tumataas ang kanilang sahod na kung dati ay 10,000 lang, ngayon ay 20,000 na. Sa tulong na rin ng mag-asawang Salcedo ay nabilhan ni Amore ng sariling palayan ng mga magulang. Binilhan niya rin ito ng kalabaw na siyang ginagamit tuwing mag-aararong kanyang ama. Napaayos niya na rin ang kanilang tagpi-tagping bahay. Habang ang kanyang ina ay pinatayuan niya ng maliit na tindahan, kaya't naging magaan na ang pamumuhay ng mga ito. Hindi kagaya noon na kung kumain ay 2 beses lamang sa isang araw. Ganoon rin ang ginawa ng mag-asawa sa pamilya ni Melinda. Tinulungan rin ng mga ito ang pamilya ng dalaga. Pinag-aral rin ng mag-asawa sina Amore at Melinda. Sa ALS sila pinapasok at garments ang kinuhang kurso ng dalawa dahil pangarap nilang magkaroon ng sariling shop ng mga damit na sila mismo ang nagdidisenyo. Pareho kasi silang mahilig na gumuhit ng iba't ibang disenyo ng damit. Matuloy na lumipas sa mga buwan hanggang sa umabot na ng 4 na taon ang dalawa sa mansyon ng mga Salcedo.
Naipagtapat na rin nila ang kanilang totoong edad sapagkat hindi nila maatim na maglihim ng matagal. Ipinagpapasalamat na lamang nila na kahit na inilihim nilang tunay nilang edad sa mga amo, ay hindi naman nagalit sa kanilang mag-asawa. Katunayan ay nahabag pa nga ito sa kanila. Dahil sa mura nilang edad ay pinasok na agad nila ang pangangamuhan, imbis na dapat ay nasa paaralan sila. Ngunit mas piniling tumigil upang tulungan ang magulang. Pagsapit ng panibagong umaga, ay maagang naghanda ng pagkain ng dalawa. Tumulong rin sa kanila ang kanilang madam sa paglilinis dahil ngayong araw ang dating ng kanyang panganay na anak. Kung hindi pa kasi magdrama ang ginang sa kanyang anak na si Lester, ay hindi pa ito uuwi. Matanda na sila upang asikasuhin pa ang kanilang kumpanya. Hindi naman maaaring sila magpatakbo noon dahil nasa huling baitang pa lamang ito sa kolehiyo. Sumapit ang tanghali, kung kaya nagtungo na ng airport ang mag-asawa kasama ang dalaga nitong anak. Naiwan namang naghahanda ng pananghalian ng 3 kasambahay. Ibinili ng mag-asawa na lutuin ang lahat ng paboritong pagkain ni Lester na siyang ginawa naman nilang 3. OMG, Bes! Makikita na rin natin sa wakas yung sobrang gwapong anak nila, sir. Grabe, hindi na ako makapaghintay na makita siya. Sana lamang mabihag ko ang puso niya para magkaroon naman kami ng magagandang lahi. Kapag nangyari rin na nabighani siya sa ganda ko, mararanasan ko nang maging reyna ng palasyong to. Malawak ang ngiti habang sinasabi yun ni Melinda na siyang nagpangiwi kay Amore. Maghunos dili ka nga, Bes. Narito tayo dahil sa pangangamuhan, hindi para mangarap ng ganyan kataas. Paalala ni Amore na inismeran lamang ni Melinda dahil nagpapaka-killjoy na naman ang kaibigan niya. Kahit kailan talaga, Bes, salungat ka sa mga sinasabi ko. Wala namang masama kung pangarapin kong amo natin na darating ngayong araw ah. Ang masama, yung kontento na tayo sa pagiging muchacha lang. May inis sa tonong sambit niya. Wala namang masama sa pagiging katulong, Bes. Tsaka hindi ko naman hinahadlangan ang pagpapantasya mo kay Sir Lester. Ang gusto ko lang namang iparating sa'yo, maging mahinhin ka. At wag basta-basta magpapakita ng motibo dahil mga dalagang Pilipina tayo. Pilit niyang pinapaintindi rito. Ngunit imbis na makinig, ay iniwan siya nito sa kusina. Kaya't mag-isa na lamang na tinapos ni Amore ang pagluluto. Wala kasi ang mayordoma dahil nasa silid ito ni Sir Lester, sapagkat nagpapalit ito ng kurtina at kubrekama. Hindi na nagsayang pa ng oras si Amore na pagbuksan ng gate ng kanilang amo, nang marinig ang sasakyan ng mga ito. Naroroon na si Melinda sa may gate upang salubungin ang mga amo. Nanatili na lamang sa isang sulok ang mahinhing dalaga at hinihintay kung may ipag-uutos ba ito sa kanya. Hindi na talaga pinansin ni Melinda ang kaibigan, kaya hinayaan na lamang ito ni Amore. Amore, iha, pakisamahan naman itong si Sir Lester mo sa silid niya. At nang matulungan mong isaayos itong mga bagahe niya, tawag pansin ng among babae sa nakayukong dalaga. Ngunit agad namang sumingit si Melinda at ito na ang nagpresenta. Kung kaya ito na lamang ang siyang sumama kay Lester patungong silid nito. May problema ba kayo ng kaibigan mo, Amore? Mahinang tanong ng mayordoma na agad namang inilingan ng dalaga. Naku, hindi mo kailangang mag-deny. Nakasama ko na kayo ng ilang taon, kaya kilala ko na kayong dalawa. Lalo na yung kababata mong iyon. Anito, napabuntong hininga na lang ang dalaga. Sinasabihan ko lang naman po si Melinda Manang na huwag masyadong mangarap ng mataas dahil kapag bumagsak siya, siguradong sobrang sakit. Pagkukwento niya rito habang nasa gilid sila ng hapag. Mukhang nakukuha ko ng pinupunto mo. Hayaan mo na lamang siya. Hayaan mong gawin niya magpapasaya sa kanya. At kung sakaling mabiguman siya, huwag na wag mo siyang tatalikuran. Payo nito bago tapikin ang balikat ng dalaga. Pumwesto sa kabilang gilid si Melinda, imbis na tumabi kila Amore. Tuluyang nagtipon-tipon sa hapag ang pamilyang Salcedo. At panay ang tanong ng ginang sa anak nito na kesyo kung may nobyo na ba raw ito at kung wala naman ay kailan daw ba ito magkakaroon dahil naisan na mga ito ng isang apo. Ma'am, hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Focus lang ako sa kung papaano mas mapalawak pa ang koneksyon ng ating kumpanya kaysa ang pagtuunan ng pansin ng babaeng tsak na sakit lamang sa ulong ibibigay sa akin.
Pagod na sagot ni Lester sa ina. Sa edad niya kasing 29 ay wala pa ni isang babae ang hinayaan niya makapasok sa kanyang mundo. Wala pa rin naman kasing babae ang nakakakuha ng kanyang atensyon, kaya mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanilang negosyo. Ngunit anak, 1 o 2 taon na lamang ay tuluyan ng mawawala ang edad mo sa kalendaryo. Huwag naman sanang malalaman namin ng iyong ama na lalaki ang tipo mo, kaya ka nagiging pihikan. Sayang naman ang lahi natin kapag ganun ka ang talaga anak. Napapangiwing sambit ng ginang na ikinasalubong ng kilay ni Lester. I'm not a gay, Mom. Sadyang wala pa talagang babae ang nakakakuha ng interes at atensyon ko. Sagot niya na lamang sa ina. Ginagap na lamang ng Ginoo ang palad ng asawa upang patigilin na ito sa pangungulit sa kanilang panganay na anak. Honey, don't pressure our son. Sigurado naman ako magkakaroon tayo ng apo sa uniko iho natin. Hayaan na lamang muna natin siyang enjoyin ng pagiging binata. Masuyong saad nito sa asawa na naiintindihan naman ng ginang. Pinisil niya ng marahan ang palad nito bago balingan ang lalaking anak. Ngunit sana naman anak, wag mong tatagalan ha, dahil hindi na kami bumabata. Dugtong pa nito na tinanguan na lamang ni Lester upang matigil na ang kanyang mga magulang sa pangungulit sa kanya. Sinimulan na nga nilang kumain at hindi mapigilang purihin ni Lester ang mga nakahain dahil masasarap ang mga iyon. Itinanong niya kung sinong nagluto at agad na nagtaas ng kamay si Melinda habang si Amore na natiling nakayuko at tahimik lamang. Hindi nagustuhan ng mayordoma ang pag-ako ni Melinda sa pinagpaguran ni Amore. Naisa na nitong sabihin ng totoo sa kanilang mga amo, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Hayaan na lamang po natin, Manang. Nakikiusap na hiling ni Amore sa mayordomang ngayon ay nagdidisgusto na kay Melinda. Ganitong luto ulit ang gusto kong ihain mo mamayang gabi Pwede ba yun? Baling ni Lester kay Melinda na ngayon ay halos maglupasay na sa sobrang kilig at tuwa dahil pinansin siya ng pinagpapantasyahang lalaki. Opo Sir Lester. Kahit araw-araw pa po kitang ipagluto, wala pong kaproble-problema sa akin. Masaya po akong paglingkuran ka. Malawak ang pagkakangiti niya habang sinasabi yun sa lalaki. Tango lamang ang itinugon ni Lester sa kasambahay. Pahiwatig na wala talagang pagpapakita ng interes sa kanya. Nag-usap ang mag-anak hanggang sa matapos silang kumain at nagpaalam na magpapahinga ng binata dahil pagod ito sa naging biyahe. Kanya-kanya rin ang lakad ng mag-asawa, maging si Lucille, kaya hinagilap ni Melinda ang kaibigan upang makiusap na tulungan siya nito sa kanilang Sir Lester. Sa hardin natagpuan ni Melinda ang kaibigan at kasama nito ang mayordoma. Bes! Nagtatakbo ang babae patungo sa kaibigan. Nagsalubong naman ang kilay ng mayordomang ginang sa pagtawag nito ng bes kay Amore. Gayong inako nito ang gawang hindi naman siyang nagpagod. Bes! Narinig mo naman yung naging hiling ni Sir Lester kanina, hindi ba? Na-excite na ito sa kaibigan na tinanguan naman ng isa. Tulungan mo sana ako magluto mamaya. Alam ko namang mas masarap kang magluto kaysa sa akin Pero dapat, ako lang ang lumabas na nagluto ng lahat habang ikaw ay tumulong lang sa akin. Dire-diretsyong saad nito na pinagitnaan ng mayordoma dahil hindi nito gusto ang kalokohang nais gawin ni Melinda. Aba, kung gusto mo palang magpa-impress, di dapat sinusolo mo. Hindi yung sasabihin mong tulungan ka pero hindi naman ikaw ang siyang gagawa. Kung talagang desidido ka, dapat ay ikaw ang magluto. Pare-pareho lang naman tayong katulong rito. Nasa sa iyo na lang kung pag-iigihan mo ang pagpapasarap ng lutuin mo. Ngayon, pumunta ka ng kusina at pag-isipan mo kung anong ihahanda mo mamaya at huwag mong iniistorbo itong kaibigan mong nananahimik May halong diin ang tono nito kung kaya hindi yun nagustuhan ni Melinda. Masama niyang tinignan ng may edad na babae, tsaka ito pinamewangan. Excuse me lang tanda pero hindi naman ikaw ang hinihingian ko ng pabor, kung hindi itong kaibigan ko. Mataray na nito na, inismera naman ng may edad na ginang. Kaibigan? Itinuturing mo nga bang kaibigan nitong si Amore o ginagamit mo lamang para sa pansarili mong layunin? Malutong na tanong nito na mas lalong nagpakulo sa dugo ng dalaga. At plano na sana nitong itulak ang mayordoma ngunit pinigilan siya ni Amore.
at pagalit nitong tinabig ang kanyang kamay. Ano bang nangyayari sa iyo, ha, Melinda? Pinagsasabihan ka lamang naman ni Manang, ngunit bakit kailangan mo pa siyang saktan? Tunay ngang nakakabago ng pag-uugali ang mataas na pangarap ng isang tao. Hindi na kita halos kilala. Nagbago ka nung talaga. Mapait na sambit niya. So, ano naman ngayon kung mataas ang pangarap ko? Natural lang naman yon. Ang dami niyo pang sinasabi. Parang sasabihin lang na ayaw niyo akong tulungan, hindi yung kung ano-ano pang sinasabi niyo dyan. Mga inggitera. Madiing sambit nito. Bago matahin ng dalawa tsaka nagmarchang paalis. Hindi ko lubusang maisip na maitinatago palang kasamaan ng ugali ang babaeng yun. Nadidismay ang sambit ng mayordoma habang tinitignan ng papalayong dalaga na sumagot-sagot sa kanya. Hayaan na lamang po natin siya, Manang. Masyado lamang po siyang nabubulag ng kanyang hangarin. Nalulungkot na ani ni Amore habang tinatanaw ang kaibigang papasok na ng mansyon. Kung ako sa'yo, Amore, didistansya na ako sa kaibigan mong kunong yan. Dahil tsak na hindi magiging magandang gagawin nun. Lalo pat sa inyong dalawa, di hamak na mas maganda ka. Nakikita ko sa mga mata ng kaibigan mong inggit sa'yo. Lalo na kapag mas pinapaborang ka nila Ma'am at Sir, maging ni Lucille. Paalala nito na tipid na lamang nanginitian ni Amore. Dahil sigurado naman siyang walang gagawing hindi niya magugustuhan ng kaibigan. Dahil kilala niya ito. Mabait ito at mahal siya nito. Sadyang nangingibabaw lamang rito ang mataas nitong pangarap sa ngayon. Nagpasya na lamang na pumasok ang dalawa at gawin ang mga dapat na gawain. Hinayaan na lamang nila si Melinda sa kung anong pakuluman ang nais nitong gawin. Sumapit ang tanghali at muling nagtipon-tipon ang mag-anak sa harap ng hapag. Kailapad ng pagkakangiti ni Melinda sapagkat kumpiyansa siyang magugustuhan ng kanilang Sir ang kanyang hinandang pagkain. Sa unang pagsubo pa lamang ni Lester ay biglang nagsalubong ang kanyang kilay. Hindi kasi magkapareho ang lasa ng luto nito ngayon kumpara sa naluto nito kaninang tanghalian. Ikaw bang naghanda nitong lahat, Ate Melinda? Curious na tanong ni Lucille. Sa tagal niyang nakakasama sila Melinda at Amore, ay batid na niya kung kaninong luto ang nakahain. Kanina'y hindi siya umimik ngunit ngayon nasisigurado niyang may hindi tamang ginawang itinuturing niyang ate na si Melinda. Oo naman, Ma'am Lucille. Ako pong naghanda nitong lahat at talagang pinaghirapan ko po itong ilutong lahat para sa inyo. Proud niyang sabi kaya't nakumpirma ni Lucille na nagsisinungaling ang babae kanina na ito ang nagluto ng tanghalian. Nilingon niya ang kanyang ate Amore at ngumiti lamang ito sa kanya ng matamis. Nawari sinasabi na huwag ibubulgar ang kaibigan. Kaya naman nanahimik na lamang siya. Magkaiba ang lasa ng luto mo ngayon kumpara sa lasa ng niluto mo kaninang tanghali. Mas masarap yung kanina kumpara sa inihain mo ngayon. Totoo bang ikaw ang naghanda ng mga ito? Seryosong tanong ni Lester na nagpakaba kay Melinda. Ngunit hindi niya yun pinahalata. Opo, ako po talagang nagluto ng lahat ng to, Sir Lester. Sagot niya na hindi na inimkan pa ng binata at ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Habang ang mag-asawa'y tahimik lamang at paminsan-minsang sinusulyapan si Amore, maging si Melinda. Bukas ko na ba ipapasa sa iyo ang pagiging presidente ng ating kumpanya, anak? Biglang tanong ng ama ni Lester sa kanya. Dagli lamang siyang sinulyapan ng anak at tipid na tumango, kaya't laking tuwa niya. Good to know. Para naman maipahinga ko na ang pagod kong katawan. Alam mo namang tumatanda na ako, anak. Hindi na rin kinakaya ng katawan at isipan ko ang pagpapalakad ng mga negosyo natin. Ipinangako naman sa atin itong kapatid mong si Lucille na siya naman ang magmamaniobra ng kumpanya natin sa Italia dahil nais niyang subukan ang buhay roon. Saad nito kaya nabaling ang tingin ni Lester sa kapatid na tatangu-tangu sa mga tinura ng kanilang ama. Are you sure you can manage our company, dear sister? Hindi sigurado si Lester sa tinura ng ama. Hindi niya kasi alam kung anong kapasidad ng kapatid, lalo pat nang nilisan niya ang Pilipinas, ay nasa huling baitang pa lamang sa elementary ang nakababatang kapatid. Oo naman kuya, business management ang kinuha kong kurso at plano ko pang i-doctorate yun doon mismo sa Italy. Sigurado na rin ako makukuha kong titulo ng pagiging mahusay na mag-aaral sa aming universidad dahil sa mga magagandang achievements na nakukuha ko. Trust me kuya, okay? Kayang-kaya kong pamunuan ng kumpanyang sinikap mong kilalanin ng lahat.
Determinadong sagot nito sa kapatid na mukhang hindi pa rin kumbinsido sa kanyang mga tinuran. Kuya naman Nagtatampong nito dahil sa nakikitang reaksyon ng kapatid. Fine. Basta wag ko lang malalaman bumaba ang sales kapag ikaw nang namuno ron. Nito na nagpabalik ng sigla ni Lucille. I promise, kuya. Masayang sagot nito at muling ngumiti. Nga pala, mom and dad. Gusto kong sa unit ko magstay dahil mas malapit yun sa kumpanya natin. Ayokong naiipit sa traffic kapag uuwi at papasok ng trabaho kapag narito ako. Pagpapaalam niya sa kanyang plano, kaya nagkatinginan naman ang mag-asawa. Napabuntong hininga pa ang ginang kaya hinago na ng Ginoong likod nito. Kung saan ka komportable, ay sasang-ayunan namin ang iyong ina. Ngunit sa isang kondisyon, anang ama ni Lester, kaya ang binata naman ay naghintay sa sasabihin ng ama na kondisyon umano nito. Isasama mo si Amore nang sa ganun ay mapanatag kami ng iyong ina. Balita sa amin ng sekretarya mo na hindi mo masyadong naaasikasong kalusugan mo kapag isinusubsob mo ng sarili mo sa trabaho. Seryosong sambit nito. And who's Amore? Taas ang isang kilay na tanong niya sa ama, kaya't nilingon ng Ginoo ang dalagang tahimik na nakayuko at nakapwesto sa kanyang gilid. Tinawag niya ito at pinalapit, kaya't natuon sa dalaga ang mga mata ni Lester. Siya? Mukhang minor de edad pa yan Hindi makapaniwalang sambit niya sa ama. Hindi na siya minor de edad. Just 9 na itong si Amore anak at sa susunod na buwan ay magbe-20 anyos na siya. Isa pa'y napakasipag niyang dalaga plus napakaganda pa. Pamumuri nito kay Amore. Sige na iha, ihanda mo na mga gamit mo dahil sasama ka na sa Sir Lester mo pag alis niya bukas ng umaga. Utos nito kay Amore na tahimik namang sinunod ng dalaga. Hindi magawang magtaas ang tingin ni Amore dahil batid niyang masama ang tingin sa kanya ng kaibigan. Natapos nang kumain ng lahat, kaya nagtungo na ng silid si Lester. Ganon rin ang mga magulang at kapatid nito. Marami pang kailangang ayusin sa biniling unit ang binata at wala pang masyadong gamit kaya mamimili siya bukas mismo. Isa na rin sa dahilan kung bakit pumayag na siya sa kondisyon ng ama ay upang matulungan siya ng dalaga sa pagsasaayos ng tirahan. Samantala, sa silid naman nila Amore at Melinda ay nanggagalaiting kinompronta ng dalaga ang kaibigan kung bakit hindi umano ito tumanggi nang sa ganon ay siya ang napiling isama ng Sir Lester nila at hindi si Amore. Sana kanina sinabi mo yan sa harapan mismo nila, hindi yung sa akin ka nagagalit. Kalmado lamang si Amore dahil hindi niya nais na sabayan ang init ng ulo ng kaibigan. Ipinagpatuloy niya lamang ang pagsisilid ng mga gamit sa kanyang malaking bag at hindi ito tinatapunan ng tingin kahit na nag-aalboroto na ito sa inis. Ang sabihin mo masyado kang bida-bida. Pwede ka namang tumanggi pero hindi mo ginawa kasi ilusyonada ka rin. Gusto mong kumapit sa mayayaman. Mas masahol ka pa pala sa akin Pandidiin pa nito kaya nagpanting ang tenga ni Amore. Kung meron mang ilusyonada sa ating dalawa, tingin ko ikaw yon. Trabaho lang naman ang habol ko rito at hindi ang lumande at pangarapin ng lalaking mahirap namang sungkitin dahil sa sobrang taas nito. Gumising ka nga sa kahibangan mo, Melinda. Huwag kang managinip ng gising dahil hindi yan makakabuti sa'yo. Ngayon, kung ayaw mong tuluyang patulang kita sa paghihimutok mong wala namang kakwenta-kwenta, lubahin mo ko at patahimikin mo na ako. Hindi nakatiis niyang sambit dahil napupuno na rin siya sa kaibigan. Ganun Walang kakwenta-kwenta pala Gigil na hinablot ni Melinda ang buhok ng kaibigan. Pinaibabawan niya rin ito at pinagsasampal. Ilusyonada! Malandi! Walang kwentang kaibigan! Higad na mga agaw pa! Traidor ka! Ahas! Galit na galit nitong ibinato ang masasakit na salitang yun sa kawawang dalaga. Pilit mang manlaban ni Amore ngunit dihado siya dahil bukod sa mas malaki sa kanya si Melinda ay na-corner pa siya nito. Mabuti na lang talaga't pumasok sa kanilang silid ang mayordoma, kaya't naawat nito si Melinda. Hindi ko na talaga mapapalampas pang kalapastangan ng pinagagagawa mo, Melinda. Makakarating na talaga to kila madam. Galit na bulyaw ng ginang sa dalagang mabilis ang paghangos nang dahil sa galit at walang tigil niyang pananakit sa kaibigan na ngayon ay tanging hikbi na lang ang ginagawa. Talaga ba? Gusto mo samahan pa kita, hatanda?
Mapanghamong sagot nito na mas lalong ikinasama ng loob ng mayordoma. Hindi mo na kailangan pang samahan si Manang. Dahil ngayon pa lang, maaari ka nang umalis sa pamamahay kong ito. Hindi ko nais na makasama sa iisang bubongang taong may masamang budhi. Noon ka pang napapansin ng hindi mo magandang ugali, Melinda. Ngunit hinahayaan ko na lamang dahil naaawa ako sa mga kwento mo tungkol sa pamilya mo. Ngunit ang makita kong nananakit ka ng kapwa mo, hindi ko na kailanman mapapalagpas pa. Seryosong sambit ng ina ni Lester na nagpagulat at nagpakaba ng husto kay Melinda. Hindi niya sukat akalain na nasa likod niya na pala ang among babae. Gayong nakita niya naman ito kanina na dumiretso sa silid nito kasama ang asawa. Kaya naman malakas ang kanyang loob na sugurin at saktan si Amore. Humakbang papasok ang ginang, tsaka naawang sinalat ang mukha at braso ni Amore na merong mga kalmot. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Nadala lamang po ako eh. Ma'am. Paliwanag niya sa sarili ngunit matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng ginang. Monitored kong lahat ang galaw niyo rito, Melinda. Alam kong lahat ng kabulastog ang pinagagagawa mo. Kaya wag mong sasabihin na nadala ka lamang. Ngayon, kung ayaw mong pulis ang siyang kumaladkad sa'yo palabas, umalis ka na habang napipigilan ko pang galit ko sa'yo, babaita ka ha? Madiing bulyaw nito. Kanina kasi, pagpasok nilang mag-asawa sa silid, ay nagtanggal na siya ng mga alahas sa katawan at iniligay yun sa kanilang may katamtamang laki na jewelry box. Nang mapansin niyang nawawala ang wedding ring nilang mag-asawa, maging ang mga diamante niyang isang pares ng hikaw at gintong kwintas. Hindi siya nag-hysterical, bagkus ay tahimik na binuksan ng monitor at doon nga'y nakita niya ang paglimas ng dalaga sa kanyang mahalagang alahas. Bakit naman po kailangan pa ng pulis, ma'am? Nagkanda utal-utal na siya dahil sa pagnanakaw na ginawa rito. Hiling niya na sana wag siya nitong mabuko. Ang wedding ring namin ng asawa ko, maging ang ilang alahas na kinuha mo, ibalik mo. Nang sa ganun walang pulis na kukuha sa'yo rito. Seryosong utos ng ginang sa dalagang nawalan na ang kulay ng mukha. Wala kang utang na loob. Tinulungan na kita't lahat pero nagawa mo pa rin akong pagnakawan. Nananakit ka pa ng kapwa mo? May hinanakit niyang sumbat rito. Kaya tuluyang naibaba ni Melinda ang kanyang tingin. Tsaka nangihinang kinuha sa kanyang taguan ang alahas na ninakaw. Patawad po. Tangi niyan nga sabi bago isoli ang ninakaw ng mga alahas sa babaeng amo. Tsaka niya tuluyang nilisan ang mansyon. Ayos ka lang ba, Amore? Puno ng pag-aalalang tanong ng ginang sa kawawang dalaga. Okay lang po ako, ma'am. Nakakalungkot lang po ang nangyari kay Melinda. Nang dahil sa kagustuhan niyang yumaman ay naging ibang tao na siya. Tuluyan na siyang nilaman ng pansarili niyang ambisyon. Hindi napigilang muling mapaluhan ni Amores sa mga nangyari sa kaibigan. Hindi siya nagkaroon ng katiting na galit para dito. Katunayan ay naaawa pa nga siya rito. Pakiramdam niya hindi niya nagampanan ang pagiging kaibigan niya rito. Tahan na, hayaan mo na ang peking kaibigan mong iyon. Anito't niyakap na lamang ang umiiyak na dalaga. Hindi umalis sa silid nila Amore ang ginang hanggat hindi nagiging maayos ang dalaga. Ito pa nga ang siyang nagpresentang gamutin ng iilang kalmot nito sa mukha. Pasado 10:00 na rin ang tuluyang magpaalam ang ginang dahil dinadalaw na ito ng antok. Tuluyan na rin naging maayos ang pakiramdam ni Amore. Pipiliin na lamang ng dalaga na ibaon sa limot ang mga hindi magagandang nangyari sa kanila ng kaibigan. Nang sa ganun ay hindi na sumama ang loob niya rito. Pagsapit ng umaga ay magkatulong sila Amore at ang mayordoma sa paghahanda ng almusal. Maaga silang naghanda dahil ngayon nasasama si Amore sa kanilang Sir Lester. Nag-hire na rin ang panibagong kasambahay ang mag-asawa na darating pa bukas sapagkat manggagaling pa ito sa malayong probinsya. Ate, anong nangyari dyan sa mukha mo? Bakit may mga band-aid? Alalang tanong ni Lucille nang magtungo ito sa kusina upang kumuha sana ng tubig nang mapansin ng kanyang ate Amore. Hay nako, Ma'am Lucille, ang magaling na si Melinda ang siyang may gawa niyan sa ate Amore mo. Pero huwag ka na mag-alala dahil pinalayasan ng mami mong babaitang yon. Ang mayordoma ang siyang sumagot sa tanong ng dalaga. Sinasabi ko na nga be,
Wala talagang magandang gagawin yung Melinda na yun. Inis nitong sabi tsaka nilapitan ng ate Amore niya. Okay ka na ba ate? Gusto mo mamasyal tayo o di kaya mag-shopping? Malambing nitong tanong na agad namang tinanggihan ni Amore. Hindi na kailangan ng mga ganyan Lucille. Dahil isang matamis na ngiti mo lang okay na ako. Walang halong birong sambit ni Amore. Kaya't matamis siyang nginitian ni Lucille. Kung papipiliin man ako ate Amore, mas gusto kong ikaw ang maging ate ko ng panghabang buhay. Gumawa sana si Lord ng paraan para mangyari yon. Napangiti naman si Amore sa sinabi nito. Hindi mo na kailangang hilingin pa yun sa Diyos dahil pwede mo naman akong panghabang buhay na maging ate. Malambing niyang sabi. Ay, ano ba yan? Ang dadrama natin. Natawa na lamang sila sa naging drama nila. Itinuloy na lamang nila ang paghahanda habang si Lucille naman ay nagpaalam na muna matapos uminom ng tubig. Dahil may kailangan pa umano itong tapusing project na hindi nito natapos kagabi. Tingin ko, magkakatotoo ang hiling ng batang yun, Amore. Makahulugang sambit ng mayordoma. Kaya takas siyang binalingan ng tingin ng dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Ngunit imbis na sagutin, ay tumawa lamang ang mayordoma. Tuluyan nilang inilatag sa lamesa ang mga hinandang pagkain. Gumawa rin si Amore ng soup ayon na rin sa hiling ni Lucille bago ito magpaalam kanina. At kagaya ng nakasanayan, pagkagising ng may-ari ng mansyon ay sakto 7:00 silang nagsasalo-salo ng agahan. Ipinaliwanag na ng ginang sa asawa nito ang nangyari kagabi. Kaya hindi na ito nag-usisa pa, lalo't nasa harap sila ng hapag. Wala namang pusa rito sa bahay Ngunit bakit may mga kalmot ka? Takang tanong ni Lester nang tapunan niya ng tingin ng dalagang sumasabay na sa kanila sa pagkain. Ayon na rin sa nais ng ginang, maging ng asawa nito. Meron tayong kasamang pusa rito kuya, nung mga nagdaang araw. Yun ay si Ate Melinda, na ngayon ay isang ligaw na pusa na. May halong inis na sagot nito sa tanong ng kapatid. Kalimutan na natin ang hindi magagandang nangyari anak. Ipagpatuloy mo ng pagkain dahil may pasok ka pa. Biglang sabi ng ginang sa kanyang dalaga na agad naman itong sinunod. Paminsan-minsan namang tinitignan ni Lester ang tahimik na kumakaing dalaga. Pansin niyang mahiyain at mailap ito. Sa lasa pa lamang na kinakain niya ngayon ay nakumpirma niya na ito ang nakakuha ng panlasa niya. Matapos nilang kumain ay nagpaalam na sila Lester at Amore sa mag-asawa, maging kay Lucille at kay Manang. Hindi naman naging madamdamin dahil uuwi-uwi naman sila Amore tuwing linggo. Si Lester nang nagbitbit ng bag ni Amore dahil kita niyang nabibigatan ng dalaga. Dinaig niya pang tingting sa liit ng katawan niya. Iiling-iling at mahinang usal ni Lester nang ilagay niya sa likod ng kanyang kotse ang bag ng dalaga, maging ang sa kanya. Mag-seatbelt ka. Utos niya rito na agad naman itong sinunod. Ay, Diyos ko po! Naibulalas ni Amore nang halos paliparin na ng binata ang sasakyan nito sa sobrang bilis. Sir, dahan-dahan lang naman. Makakarating naman tayo sa unit ninyo kahit hindi nyo bilisan ang pagpapatakbo nitong kotse nyo. Kabadong sita niya rito kaya unti-unting binagala ni Lester ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Sorry. Tipid nitong sabi na tinanguan naman ni Amore. Wala namang kasing gaanong sasakyan kaya ako binilisan. Isa pa, namimiss ko na magpatakbo ng mabilis. Anya, ewan niya ba kung bakit kailangan niyang ipaliwanag ang sarili sa dalaga, gayong hindi niya naman yun ginagawa sa ibang tao. Kahit na namimiss niyo pa yun o ano, kailangan niyo pa rin mag-ingat. Sa ginawa niyong yun kanina sir parang hinahamon niyo sa kamatayan. Anya na napapahagod pa sa dibdib dahil hindi pa rin humuhupa ang kabang nararamdaman kanina. Hindi na lamang nagsalita pa si Lester. Ngunit nananatiling mabagal na ang kanyang pagpapatakbo. Hanggang sa marating nila ang unit na sinasabi nito. Ang buong akala niya ay unit lang. Ngunit penthouse pala ang tutuluyan nila sa mismong tuktok ng hotel na kanilang pinasukan. Ang mga gamit na dapat ay si Lester ang bibili ipinag-utos niya na lamang sa tauhan ng hotel na kanyang pag-aari. Oo, kanya ito dahil dito niya ibinuhos ang kanyang naging ipon sa pagtatrabaho sa Italy. Hindi ito alam ng kanyang mga magulang sapagkat hindi niya nais na magyabang.
Hahayaan niya na lamang na kusang matuklasan ng kanyang mga magulang ang achievement niya sa buhay. Isinaayos na nga ni Amore ang mga kailangang ayusin. Sinunod niya ang nais na pwestuhan ng mga gamit ni Lester. Magaling ang taste nito sa pagpili ng mga gamit na babagay sa kanyang tinutuluyan. Black and silver ang nangingibabaw na kulay ng silid nito dahil iyon ang nais na kulay ng binata. Matapos gawin ng mga ipinag-uutos ni Lester, ay naghanda ng tanghalian si Amore. Nalula pa siya sa sobrang dami ng laman ng ref. "Sir, ano pong gusto niyong ulam ngayon?" Tanong niya rito habang kaharap nito ang laptop. Nagtanggal muna ito ng eyeglasses bago siya balingan ng tingin. "Pwede yung makakapagpagising ng diwa ko?" Patanong ang pagkakasabi niya dahil hindi niya alam ang gustong ulamin. "Oh, sige po sir, ako na pong bahalang gumising ng diwa niyo sa iluluto kong ulam." Matamis nitong nginitian ng binata matapos yung sabihin kaya hindi mapigilang titigan siya nito. Napailing-iling naman si Lester sa pagkatulalang nangyari sa kanya nang dahil lamang sa isang ngiti ng isang babae. Sinampal-sampal pa niya ang sarili dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ibinalik niya na lamang ang atensyon sa kanyang ginagawa. Ngunit paminsan-minsan pa ring sumasagi sa isip niya ang matamis na ngiti ni Amore. "Wake up, Lester. This is not the right time to daydream." Sermon niya sa sarili at pilit na ifino-focus sa ginagawa ang atensyon. "Sir, nakahanda na po ang pagkain." Biglang sabi ni Amore na nagpagulat kay Lester sapagkat abala ito sa pagkastigo ng sarili. "Learn to knock the door before you enter." Iritabling usal niya kaya't napakagat ng labi ang dalaga. Sabay nagbaba ng tingin. The heck, I'm sorry." Mabilis niyang sabi at agad nilapitan ng dalaga. "Hey, I'm sorry. It's just that, marami lang akong iniisip kaya napagtaasan kita ng boses. But that doesn't mean na galit ako sa'yo or whatsoever." Paliwanag niya pa habang pinag-iisipan kung yayakapin ba ang dalaga o hahaplusin na lamang sa likod nito. Ngunit sa huli niyakapin na lamang to. "Shh! I'm sorry, Amore. I promise that I won't raise my voice again to you. Please show me your sweet smile again." Masuyo nitong pakiusap. Ngayon lamang siya nakiusap at ngayon lamang din siya ng alo ng babae. Ngayon lang din ginulo ng isang babae ang kanyang isipan. Sa halos ilang araw pa lamang o mas tamang sabihing ilang oras pa lamang. "Hindi niyo po kailangang humingi ng sorry, sir. Nabigla lamang po ako nang pagtaasan niyo ako ng boses. Kumatok po ako ng ilang beses pero hindi niyo po ako naririnig. Kaya medyo nilakasan ko na po ang boses ko nang sabihin kong kakain na. Sorry po, hindi ko na po iyon uulitin pa." Mahinang anya na mas lalong ikinalambot ng puso ng binata. "Damn it, what the heck is happening to me?" Mga katanungang tumatakbo sa isipan ni Lester. "Pasensya na ulit nakahain ka na ba?" Tanong niya na lamang rito na agad namang tinanguan ng dalaga. "Sige, pakihanda na lamang ako ng fresh juice. Isisave ko lang yung mga tinype ko pagkatapos ay susunod na ako." Tila nobyong nagpapaalam lamang sa nobya ang naging tono ni Lester. Muling nasilayan ng binata ang matamis na ngiti ng dalaga. Kaya tila nawala na naman siya sa sarili. Ni hindi niya namalayan na imbis na isave ang ginawa ay naidilit niya ito. Kaya nang matauhan ay halos sapukin niya na ang sarili. "Masama ito Dapat pala hindi na lang ako pumayag na pasamahin siya rito." Namomroblema niyang saad. Nawawala siya sa focus tuwing nasa malapit ang dalaga at hindi niya na yun nagugustuhan. Dati naman, kahit na may babae pang maghubad sa kanyang harapan, hindi siya apektado. Ngunit nang dahil lamang sa isang simpleng dalaga na halos kapatid niya na lamang, ay nagiging apektado na siya. Hindi lamang yon, tila nawawala na rin siya sa wisyo, lalo na kapag ngumingiti ito. Napapahilot siya sa sentido ng magtungo ng hapag kung saan pinagsasandok siya ng pagkain ni Amore. Nakahanda na rin ang orange juice niya. Sinigang ang siyang nakahain. Ilang taon na nga ba nung huli siyang makakain ng sinigang? Matagal-tagal na rin. Kaya naupo na siya at sinimulang kainin ang inihanda nito para sa kanya. Tama ito sa sinasabing magigising ang kanyang diwa. Iyon nga lang ay hindi ang kanyang puso na ngayon ay kay bilis ng pagpintig. Habang mataman siyang tinitingnan ng dalaga sa pagkain. Pwede bang wag mo akong titigan? Naiilang ako." Sita niya rito ngunit imbis na mailang umahiya o kahit na magbaba na lamang ng tingin ay hindi nito ginawa.
Bagkus ay ngumiti pa ito ng matamis sa kanya dahil natutuwa itong makita siyang masaganang kumakain. Goodness, you're torturing me. Naguhumiyaw niyang reklamo sa kanyang isipan. Sorry Sir Lester, hindi ko lang po kasi mapigilang hindi matuwa dahil sa nakikita kong reaksyon niyo sa mga iniluluto ko. Paliwanag niya sa sarili. Fine, just stop staring at me dahil naiilang na ako. Anya. Tuloy parang lumalabas na siya pa itong babae kung umasta. Ipinagpapasalamat niya na lamang na pinakinggan siya ng dalaga, kaya muli niyang nilantakan ng pagkain. Pagkatapos kumain ni Lester, ay nag-message ang kanyang ama at sinasabi nito na magtungo na siya sa kanilang kumpanya upang mailipat na sa kanya ang pagiging presidente. Inayos niya muna niyang sarili. Naligo siyang muli pagkatapos ay nagsuot ng pang-opisinang kasuotan. Isunuot niya na rin ang mamahaling relo. Pagkatapos ay nagbisik ng pabango. Gamit ang kanyang kamay ay sinuklay niya ang medyo natuyo ng buhok bago siya lumabas ng silid. Hindi naman mapigil ni Amore ang paghanga para sa amo dahil magiging impokrita siya kung itatanggi niya ang taglay nitong perpektong itsura. Walang makikitang kapintasan, kay ganda rin ang pangangatawan nito, kaya hindi rin masisisi ni Amore ang dating kaibigan kung bakit ito labis na nahumaling sa binata. Yang bibig mo, baka pasukan ng langaw. Pinaseryoso ni Lester ang kanyang mukha nang sa ganun ay maitago niya ang tuwang nararamdaman, lalo na nang makita ang paghanga sa kanya ng mga mata ng dalaga. Nahihiyang itinikom naman ni Amore ang bibig, ni hindi niya napansing na pangangan na pala siya. Tuloy ay hiyang-hiya siya sa binata na nagdulot ng pamumula ng kanyang pisngi. You're so cute when you're blushing. May ngiti sa labing sambit ni Lester bago lagpasan ng dalaga at dire-diretsyong lumabas. Nasapo naman ni Amore ang magkabilang pisngi. Pakiramdam niya, nag-iinit yon. Hindi lamang pag-iinit ang pisnging kanyang nararamdaman dahil mabilis rin ang tibok ng kanyang puso habang ang sikmura niya tila may mga lumilipad na paru-paro. Inay ko po, mukhang nahuhulog ang lola niyo kay Mr. Perfect ha. Mahina niyang usal. Pinilit na lamang ni Amore na ituon sa gawaing bahay ang kanyang nararamdaman. Hindi kasi yan maaari, lalo pat hindi sila magkalibel. Masasaktan lamang siya kung kukonsintihin niya ang sarili sa namumuong pagtingin para sa binata. Halos kuminang na ang palibot ng penthouse sa mabusising paglilinis ni Amore. Tuluyan na ring sumapit ang gabi at nakapaghanda na rin ng pagkain ng dalaga. Hinihintay niya na lamang ang binata bago siya kumain. Nakakalungkot kasi para sa kanyang kumain na mag-isa. Mag-aalas 9 na ngunit walang Lester na umuwi hanggang sa hindi na mapigilan ng dalaga ang gutom at kinutulugan na lamang niya ito. Iyon ang tagpong naabutan ng binata. Nakadukdok sa lamesa ang dalaga habang may mga nakahaing pagkain at ni katiting ay hindi man lang nabawasan. Kaya batid ni Lester na hindi pa kumakain ng dalaga. Maingat niyang nilapitan ito tsaka mahinang tinapik, ngunit hindi ito nagising. Kaya ipinasya niya na lamang na buhatin to at ihiga sa kabilang silid na siyang inuukupan nito. Medyo nahihilo pa si Lester nang tuluyan niyang maihiga ang dalaga sa kama nito. May konting selebrasyong inihanda kasi ang kanyang ama nang matapos ang paglilipat ng posisyon nito sa kanya. Kaya napalaban siya ng konti sa inuman. Naupo sa gilid ng kama si Lester, tsaka marahang hinaplos ang mukha ng mahimbing na natutulog na dalaga. Hindi niya mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan to. Kay himping kasi ng tulog nito at hindi ito nakakasawang pagmasdan. Napunta sa mga labi nito ang mga mata ng binata at tila may naguudyok sa kanyang halikan to na kanya namang ginawa. Tila sasabog na ang puso niya nang maramdaman ang kanyang labi, ang malambot at matamis itong labi. Para bang nais niya ng mas higit pa sa nakaw na halik ang kanyang gagawin, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil mali na yon. Bumitaw siya sa labi nito, tsaka niya muling hinaplos ang malaanghel nitong mukha. It was love at first sight. I didn't expect na mahuhulog ako ng ganito kabilis sa'yo. 29 na ako habang ikaw 19 ka pa lang. Kay layo ng agwat nating dalawa. But I can't stop falling even though I know it was wrong. Kung mas maaga ka lang na ipanganak, baka sakaling pwede pa.
Te amo, amore. Sleep well, my angel. Mahina niyang usal, tsaka dinampian ng halikang noon nito. Maging ang labi nitong ngayon ay kinasasabikan niya na. Maingat niya itong iniwan sa silid, tsaka nagtungo ng kusina upang magtimpla ng kape. Ni hindi niya napansing narinig lahat ng dalaga ang kanyang tinuran. Nais na sanang imulat ni Amore ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya naituloy noong halikan siya ng binata. Unti-unting iminulat ni Amore ang kanyang mga mata, tsaka niya hinawakan ng labi. Hindi niya mapigilang mapangiti. Gusto niya na rin ang binata. Mali, mahal niya na rin ito. At ang edad ay isa lamang numero para sa kanya. Bumangon siya at nagtungo ng kusina. Patay mali siya niyang nilapitan ng binata at tinanong kung kumain na ba ito. Ako na ang siyang mag-iinit ng mga niluto mo. Maupo ka na lang. Hintayin mong matapos ako. Ani Lester at saka pinaghila ng upuan ng dalaga. Lihim naman tong napangiti. Ramdam niya na naman ang pag-iinit ng pisngi nito. Sinundan niya ng tingin ng binatang nagtungo sa pwesto ng microwave at isinala ang mga pagkaing hinanda niya. Maya-maya pa nga, bumalik na sa hapag si Lester. Bit-bit ang mga ininit nitong pagkain. Walang imik niyang pinaghain ng dalaga. Alam niyo, sir, may napanaginipan akong lalaki na humalik sa akin. Hindi ko kita yung mukha niya sa panaginip ko eh. Pero nagtapat siya sa akin na gusto niya raw ako. Pero hindi daw kami pwede kasi matanda raw siya sa akin. Painosenteng kwento niya na ikinasamid ng binata. Gusto niyang matawa sa naging reaksyon nito ngunit pinigilan niya. Nanatiling tila kunwari nagtatakang mukha ng dalaga. Sabay tanong kung okay lang ba ito. Grabe namang panaginip mong yan. Nagpupunas ng bibig na sambit nito na agad namang tinanguan ng dalaga. Ngunit ano namang naramdaman mo sa panaginip mo? Pagsakay niya sa kwento nito, nais niyang marinig ang magiging sagot nito. Dahil sa sagot nito siya magpapasya kung ipagtatapat niya ba rito ang lihim niyang nararamdaman. Masaya. Tila natuwa nga yung puso ko eh. Pero nalulungkot lang dahil mas inisip niya pa ang agwat ng edad namin kesa sa kung anong tunay niyang nararamdaman. Ang edad ay isa lamang numero. Hindi mo yan maaaring gawing rason sapagkat duwag ang isang tao kapag kaganon. Kung mahal mo talaga ang isang tao, ipaglalaban mo. Sasabihin mo sa kanya ang totoo mong nararamdaman bago pa mahuli ang lahat. Alam naman nating mga tao na nasa huli parati ang pagsisisi. Sabagay, kailan ba nauna? Kaya ako, kapag may taong nagtapat sa akin ng nararamdaman niya, agad kong bibigyan ng chance. Lalo na kung ramdam ko sa sarili kong may puwang na rin siya sa puso ko. Walang halong biro o pagpapanggap ang kanyang mga tinuran. Mula yun sa kanyang puso at manhid na lamang ang taong hindi makakakuha ng kanyang ipinaparating. Hindi nakasagot si Lester sa mga sinabi ng dalaga, kaya't kumain na lang ito at hindi na muli pang umimik. Natapos ng pagkain nila't lahat ngunit wala ni isa mang nagsalita pa sa kanila. Ipinasya na lang ni Amore na magtungo sa silid matapos niyang hugasan ang kanilang mga pinagkainan. Naglinis na rin siya ng katawan. Pagkatapos ay pinilit ng matulog. Ngunit papikit pa lamang siya nang maramdaman ang paglubog ng kama nang dahil sa isang taong umupo sa gilid niya. Amore, pwede ba tayong mag-usap? Paos na tanong ni Lester sa dalaga. Bumangon naman ang dalaga at saka tumango sa nais ng binata. Makikinig ako. May ngiti sa kanyang labi nang sabihin yon, kaya naipikit ni Lester ang kanyang mga mata matapos kunin ang kamay ng dalaga at ilagay yun sa kanyang dibdib na ngayon ay malakas na pumipintig. Hindi ka nananaginip kanina, Amore. Totoo yun dahil ginawa ko yun kanina. Patawad kung walang paalam ko yung ginawa sa'yo. Gawa na rin siguro ng sobrang kagustuhan kong halikan ka. Kaya hindi ko napigilang gawin. Hindi ko pa nararamdaman ng magmahal, ni kahit ang makipag-fling sa babae, hindi ko tinangkang gawin. Ngunit sa'yo, grabe, oras lang ay nakuha mo na agad ang puso ko. 10 taon ang agwat nating edad, ngunit gaya nga ng sinabi mo, numero lamang yun. Kay sarap nun sa pakiramdam, Amore. Te amo, my angel, Amore.
mula sa pusong pag-amin niya sa tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Pwede ko bang malaman kung anong te amo? Malambing niyang tanong bago niya sabihin ang kanyang nararamdaman para dito. I love you. Masuyong sagot nito na ikinangiti ng matamis ng dalaga. Mahal rin kita, Lester. Masuyo niyang pag-amin sa kanyang nararamdaman, kaya't umabot hanggang tenga ngiti ng binata, hanggang sa sunggaban nito ang labi ng dalaga. Parehas man nilang unang isa't isa ngunit hindi yung naging hadlang upang iparamdam nila ang labis nilang pagmamahal para sa isa't isa. Pigit matang tinis ni Amore ang sakit ng kanyang unang karanasan. Punong-puno man ng pag-aalala ang mga mata ni Lester habang nakatingin sa nasasaktang mahal niya. Ngunit ayaw naman siya nitong patigilin, na siyang ayaw rin naman niyang gawin. Patuloy na lang siya sa paghingi ng sorry dito. Hanggang sa hindi na nila mabilang kung ilang beses ba nilang pinag-isang nagiinit nilang mga katawan. Madaling araw na halos nang tinantanan ni Lester si Amore. Kung hindi pa nga ito nakatulog sa gitna ng kanilang pag-iisa, ay hindi pa siya titigil. I love you, aking anghel. Pangakong pakakamamahalin kita hanggang sa huli ng aking hininga. Ilalaan ko ang buhay ko sa iyo, maging sa mga magiging anak natin. Bulong niya rito habang hinahaplos ang mukha ng mahimbing na natutulog na dalaga. Inihilig niya ang ulo nito sa kanyang braso habang siya yakap-yakap ito, hanggang sa tuluyan na siyang hilahin ng antok. Tirik na ang araw ng unang magising si Lester. Napangiti siya ng masilayan sa kanyang bisig ang mahal niyang babae. Ibang-iba ang pakiramdam ng mamulatan mo ang babaeng pinag-aalayan mo ng iyong puso. Masuyo niyang dinampian ang noo, maging ang labi nito bago siya maingat na umalis sa ibabaw ng kama. Tanging boxers lamang ang kanyang suot nang magtungo ng kusina upang maghanda ng kanilang makakain. Sopas ang siyang naisipan niyang lutuin. Nang maisalang niya na yon, ay nagtungo siya sa sariling silid upang kunin ang cellphone. Nais niyang ipaalam sa ama't ina ang mga nangyari sa kanila ni Amore. Nang sa ganun ay matulungan siya ng mga ito sa pinaplano niyang maging pag-aari ng minamahal na dalaga. Oh my goodness! My precious son! Totoo ba ito? Gulat man ngunit naroroon ang galak sa tono ng ginang. Yes ma'am, katunayan may nangyari na sa amin kagabi. Kaya't hintayin niyo na lang ang apong matagal niyo nang hinihiling sa akin. Proud niyang salaysay sa ina na mas lalong ikinatuwa nito. Handa na namin ang kasal ninyo anak. Kami na lang bahalang kumausap sa mga magulang ng soon to be my daughter-in-law. At ang siyang gagawin mo lamang, siguraduhin may aasahan na kami apo ha? Anito na ikinatawa niya. Ngunit sumang-ayon na lang kalaunan. Upang matigil na ang ina sa pag-uusyoso sa kanya na kesyo ganito ganyan ang pagbuo ng bata. Ibinabana ni Lester ang linya matapos magpaalam sa ina. Binalikan niya na rin ang isinalang. Matapos ay naghanap na rin siya ng pain reliever sa kanyang medicine kit. Mabuti na lang at meron siya. Matapos ihanda ang pagkain ay tinawagan niya na muna ang kapatid. Nakiusap siya rito na kung maaari ay ibili siya ng singsing. At gaya ng naging reaksyon ng kanilang ina, ay tuwang-tuwa rin ito, lalo pat gustong-gusto talaga nito si Amore. Alam ko yung size ng daliri ni Ate Amore, kuya, kaya ako bahala sa pagpili ng nababagay para sa kanya. Kumpiyansang anito na ikinatuwa naman ni Lester. Nagpaalam na rin ito dahil nasa gitna ito ng klase. Rinig pa nga ni Lester ang pagsaway ng propesor sa kanyang kapatid, kaya't naiiling-iling na lang siya habang natatawa. Tuluyan niya nang binitbit ang hinandang sopas para sa minamahal na dalaga. Nadatnan niya itong nagkukusot ng mata kaya napapangiti siyang dinaluhan to at ninakawan ng halik sa labi. Good morning, mi amore. Malambing niyang bati rito habang hawak niya ang isang kamay nito. Good morning din. Malambing rin itong bati. Medyo paus pa ang boses nito dahil kagigising pa lang. Nais na sanang bumangon ni Amore nang maramdaman ang pananakit ng kanyang kasalanan. Naging maagap naman si Lester. Nilagyan niya na lamang ng una ng ulo na nito bago niya ito simulang subuan. Masakit pa po ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya nang matapos niyang pakainin ng dalaga. Napangiti naman si Amore sa pagpo nito sa kanya. Hindi naman na po dahil ang daling tumalab ng pain reliever na ininom ko. Plus,
May gwapo pa akong mahal na nag-aalaga sa akin. Anya na ikinatawa naman ni Lester. I love you. Masuyo niyang sabi. I love you too. Masuyo ring tugon ni Amore bago magtagpo ang kanilang mga labi. Nakontento na sila sa isang matamis na halik na kanilang pinagsasaluhan. Hindi na muna kasi nais na muling ang kinin ni Lester ang babaeng mahal niya, lalo pat hindi pa ito lubusang nakaka-recover. Pinagpahinga pa muna ni Lester si Amore dahil darating maya-maya ang kanyang kapatid, dalang ipinabibili niya ritong singsing. Nag-vibrate ang cellphone ng binata at sinasabi sa text na nasa labas na umano ng penthouse ang kanyang kapatid, kaya dali-dali niya itong pinagbuksan ng pinto. Infinity ring. May ngiti sa labing usal ni Lester nang buksan ng maliit na box na iniabot sa kanya ng kapatid. Yes, bagay na bagay yan kay ate. Alam ko kasing magiging infinity kayo. Gusto ko sanang kamustahin si ate pero pipigilan ko muna yung sarili ko dahil ayokong sirain ang plano mo, my dear brother. Kaya naman balitaan mo agad kami kapag umuo na si ate Amore. Ha kuya? Huwag kang kuripot sa chismis. Paalala nito. Oo na. Kaya umuwi ka na bago ka pa mapansin ng ate mo. Pananaboy niya rito habang paminsan-minsang tinitingnan ng silid kung saan natutulog na si Amore. Umalis naman na si Lucille kaya inayos na ni Lester ang sarili. Siniguro niyang gwapo siya kapag hiningi niya na ang kamay nito. Nakahanda na rin ang kanyang cellphone na ngayon ay kumukuha ng live niyang proposal para sa dalaga. Nais niya kasing ipaalam sa mga kaibigan at kamag-anak ang mga magaganap. Hiling niya lang na sana umuo ito dahil hindi niya yata kakayanin kapag tinanggihan siya nito. Dahan-dahan niyang tinapik ang pisngi ni Amore upang gisingin to. Agad na rin siyang lumuhod ng tuluyan nitong magising. Nasapo ni Amore ang bibig ng masilayan ng lalaking minamahal na nakaluhod habang nakalahad sa kanyang napakagandang singsing na hawak nito. Bumangon siya at agad na nagpantay sa nakaluhod na lalaki. Mi Amore, will you accept me as your future husband? Please say yes, my angel. Naroroon ang pagsusumamo nito kaya madamdaming napangiti si Amore. Sunod-sunod siyang tumango sabay tulo ng kanyang luha dahil sa sobrang tuwa. Mahal na mahal niyang talagang lalaki at ganun din ito sa kanya. Isinuot ni Lester ang singsing sa palasingsingan nito, tsaka niya ito ginawaran ng masuyong halik. Halik na tumagal ng halos 2 minuto. I love you. Magkasabay halos nilang sabi habang magkadikit ang kanilang mga noo. Muli nilang pinagsaluhan ang matamis na halik. Nais sanang mas palalimin pa ni Lester ang kanilang pinagsasaluhan. Ngunit naisip niyang nagla-live pala siya kaya pinuntahan niya ang cellphone. Punong-puno ng reactors at commentators yon. Maraming viewers at lahat ay kinokongratulate silang parehas. May isang comment na i-off daw muna ang camera bago magtsuktsakan dahil may nanonood daw na bata. Natawa na lang si Lester dahil kapatid niya ang siyang nag-comment noon. Muli nilang ipinasya na bumalik ng mansyon. Ayon na rin sa hiling ng mga magulang ni Lester. Naroroon na rin ang mga magulang ni Amore at labis-labis ang kasiyahan ng mga ito. Dahil sa wakas, natagpuan ng kanilang nag-iisang anak ang magpapaligaya rito. Sumapit na rin sa wakas ang pinakahihintay ng lahat, lalong-lalo na sila Lester at Amore, ang kanilang kasal. Pinadalhan ng imbitasyon ni Amore ang dating matalik na kaibigan, ngunit ibinalik lamang nito ang kanyang imbitasyon at kalakip nito ang sulat ng pagkamuhi sa kanya. Ipinagdarasal na lang ni Amore na sana maisip ng kaibigan ang mga maling nagawa nito nang sa ganon tuluyan nitong makamit ang kaligayahan. Unti-unting bumukas ang tarangkahan at nagmarcha papasok ang napakagandang bride ni Lester. Kay laki ng kanyang ngiti habang pinagmamasan ng mahal na unti-unting lumalapit sa kanya. Nais niya sanang lapitan to't buhatin patungong altar nang maikasal na sila agad-agad. Ngunit pinigilan siya ng kaibigang si Jasper na agad umuwi ng Pilipinas matapos niyang sabihin rito na ikakasal na siya at ito ang kukunin niyang best man. Ingatan mo sana anak itong prinsesa namin. Pakamamahalin mo siya at huwag mong paiiyakin o kahit nasaktan man lamang. Dahil kahit na matanda na ako isasamain ka sa akin kapag nagawa mong saktan ng anak namin. Anang ama ni Amore kaya natawa na lang ito sa tinura ng lalaking biyanan. Hindi po ako mangangako itay dahil gagawin ko po. Si Amore po ang pinakaimportanteng babae sa buhay ko.
Liban lamang sa aking ina't kapatid. Mahal na mahal ko po ang prinsesa ninyo, Itay. Kaya kailanman ay hindi ko po maaatim na saktan o paluhain siya. Natuwa naman ang ama ni Amore sa isinagot ni Lester. Tinapik nito ang kanyang balikat bago umalis at maupo kasama ang asawa nito, maging ang magulang ng groom. Nagsimulang magbigay ng payo ang pare. Naging mahaba ang pagmimisa nito bago dumating sa oras na pinakihihintay ng dalawa. Ang pagbibigay nito ng basbas na sila'y ganap ng mag-asawa. Tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga bisita habang ang kanilang mga magulang ay maluha-luha dahil sa sobrang tuwa. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyang nagbunga ang pagmamahalan nila Amore at Lester. Kaya halos magkaroon ng piyesta sa mansyon ng dahil sa paghahanda ng mga magulang ni Lester. Matulin lamang na lumipas ang 9 na buwan at heto na nga sila. Kasalukuyang hinihintay ang paglabas ng unang supling ng mag-asawa. Panay ang dasal ng mga magulang ng dalawa habang si Lester naman, awang-awa na sa nagdi-deliver niyang asawa. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muli pang bubuo kung ganitong nagbubuwis ng buhay ang babaeng pinakamamahal niya. "You can do it, Amore. I love you. I love you." Paulit-ulit na sinasambit ni Lester ang mga katagang yon habang yakap ang asawa. Tagaktak na ang pawis ni Amore at halos 1 oras niyang pinipilit na ilabas ang kanilang anak. Ngunit hirap siya. "Baby, lumabas ka na. Huwag mo nang pahirapan pa si Mommy." Napasigaw na si Lester sa sobrang pag-aalala sa asawa. "Pinapagalitan ka na ni Daddy, baby." Natatawang saad ng babaeng doktor nang tuluyan ng lumabas ang sanggol sa tulong ng pagsigaw ng ama nito. "I'm so sorry, anak. Sobrang nag-alala lang kasi si Daddy para kay Mommy. I love you, my son. May Luther Amier Salcedo." Masuyo niyang usal habang yakap ang kanilang anak na nasa dibdib ng kanyang mahal na asawa. "I love you, mi Amore. Thank you so much. You made me a real man, a real father, and a husband. Mahal na mahal din kita, mahal kong asawa." Masuyo niyang usal bago magtagpo ang kanilang mga labi. Pumasok na rin ang kanilang mga pamilya sa pinaglipatang silid ni Amore. Tuwang-tuwa ang mga ito at halos pag-agawan na ang maliit nilang anghel, kaya natatawa na lang ang mag-asawa. Wala nang mahihiling pa sila Amore at Lester dahil ibinigay na halos lahat ng Diyos sa mga pinapangarap lamang nila noon. Nagkaroon man ng konting tampuhan ng mag-asawa, ngunit minuto lamang ang itinatagal noon sapagkat pareho nilang tinatanggap ang pagkakamali ng bawat isa. Ang anak na sinabi ni Lester na isa lamang ay nadagdagan ng nadagdagan sa pagdaan ng mga taon. "Mi Amore, huli na to." "Ayan lang ang pangakong hindi mo tinutupad." Ah! Sigaw ng nanganganak na muling si Amore. Wakas.